There is a saying that goes, you cannot see your reflection on boiling water. Hindi mo makikita ang iyong sarili sa kumukulong tubig. Anong ibig sabihin? Hindi mo makikilala ang iyong sarili kapag ikaw ay kumukulo sa galit. At hindi rin mabuti ang iyong magagawa kung kumukulo ka sa galit. Kaya nga po, ano yung payo natin sa mga taong punong-puno ng galit? Cool ka lang, kalma lang, palamigin mo muna ang iyong sarili. Dahil ito ang ginagawa ng galit sa atin. Tayo ay pinapakulo, tayo ay pinapainit. At tandaan natin, pag ikaw ay kumukulo at sobrang init, mapapaso ka, masasaktan ka, makakapaso ka ng iba, makakasakit ka ng iba. Kaya ang tanong, ano ang magandang gawin pag kumukulo ka sa galit? Dahil ang ating Panginoon, sinasabi din niya sa atin sa Ebanghelyo, pag ikaw ay nagagalit sa iba, nagkakasala ka din. Ang pagkakasala ay hindi lang yung nakakapatay ka. Pero pag ikaw ay nagagalit at nailalabas mo itong galit na ito sa iyong salita, sa iyong gawa, may pananagutan ka din sa ibang tao at sa Diyos. Bago man tayo makasakit, bago man tayo makapaso ng iba dahil sa ating galit, tatlong bagay po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Una, bigyan natin ng panahon, lumamig ang ating sarili. Give yourself time to cool off. Wag na wag kang magsasalita na puno ng galit. Wag kang gagalaw pag ikaw ay mainit ang iyong ulo. Dahil pag kumukulo yung tubig, hawakan mo yan, anong iyong mararamdaman? Mapapaso ka, masasaktan ka. Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong mapaso, kung ayaw mong makasakit sa iba, pabayaan mo munang pumupa, pabayaan mo munang lumamig ang sarili mo. Yun po yung una. We have to give ourselves time to cool off. Lalamig din yan kung papabayaan mo. Pero pangalawa, tandaan din natin, para lumamig, kailangan hipan mo. Amen? Ang mainit na sabaw, makakapaso ng dila, pero pag hinihipan mo, ito ay lalamig at makakain mo. Magiging masustansya sa iyo. At yan din ang paalaala sa atin. Pag sobra tayo sa galit at init ng ulo, kailangan hipan mo. Paano natin hihipan ang init ng ating ulo, ang kumukulo nating galit? Simple lang, huminga ka. Huminga ka ng malalim at ilabas mo ang iyong galit. Tandaan natin, ang Banal na Espiritu ay hangin. Tayo ay hiningahan ng Diyos, na kanyang hangin, ng kanyang hininga, ng kanyang Espiritu. At nung muling nabuhay ang ating Panginoon, di ba, ganyan din ang ginawa ni Jesus, hiningahan ang kanyang mga alagad at disipulo. At sinabi niya sa kanila, kapayapaan sa inyo. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala ang presensya ng Diyos. Walang kapayapaan kung wala ang Espiritu ng Diyos. Gusto mong lumamig ang iyong ulo, gusto mong mawala ang kumukulo mong galit, hipan mo ng Banal na Espiritu. Pangatlo at kahuli-hulian, para hindi na kumulo, para mawala ang init, kailangan mong alisin sa apoy ang tubig. At yan ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kung alam mo, merong galit sa iyo ang iyong kapatid, makipagkasundo ka. Ibig niyang sabihin, patayin nyo na yung apoy ng inyong away, apoy ng iyong hidwaan. Kasi pag nananatili ang inyong away, ang iyong hidwaan, ito nagsisilbing apoy. Kaya nga, patuloy na umiinit ang iyong ulo, patuloy na kumukulo ang iyong galit. We have to remove what triggers our anger. At hindi mawawala ang iyong galit kung hindi ka makikipagkasundo. Alam ko po mahirap, pero posible sa tulong at grasya ng Diyos. Ito yung tandaan natin. Pag ikaw ay galit, nababawasan ang pagkakataon sa iyo na magmahal. When you are filled with anger, you lessen your opportunity to love. It is so difficult to love with anger. Mahirap magmahal na galit. At tayo ay ginawa ng Diyos sa pagmamahal.
Hindi tayo ginawa ng Diyos sa galit. Kaya magdasal tayo, tulungan tayo ng Diyos. Palamigin ang galit, makipagkasundo para tayo po ay mabuhay sa tuwa at kapayapaan.